So, wala yung gising na nila sa ilang farm. One farm sa academy. So, this is the typical katukaraan ng makina nila. MC engine. O, MP na din eh. Okay, so nagsugod sila o make sa ME engine because of the mga limits na to sa emission. So NOx niya sa Tier 3 dapat din natin NOx emission. Mga 3 point something na lang na grams per kilowatt hour. In which sa karaan ng makina, mag-lisod silaag-achieve na. So nagalaman na sila and then karon 50% na siguro kanina yung nagamit. So this was the MC engine pa eh, kung karaan. So from MC, nagtanam sila o develop og ME engine. By the year 1991, nag-start ang ilang project, Intelligent Engine Project. So gihuwat lang nila ng panganak ko, o panganak ako, nakauna na ito. 1 year old ko aling 1991. 1993, nag-build na sila ng electronic engine control equipment. And then 1997, na-improve nila sa second generation. So muna version 2 siya sa imong, sa ilang imo. And then, pag 1998, ilang gitry o install sa duha ka barko, the MT Bao CC, o kaming Shanghai Express. So 97 and 98, ilang testing. So pilot test pa lang. Okay, so MT Bao CC, kung saan MT na eh? Marine Transportation? MT Bao CC, sa pangalan niya. Nato yung ba MV, di ba? So MT is motor tanker. MV is motor vessel. So i-testing nila sa dua ka barko. And then by year 2000, design, production, test, installation of engine control system sa MT Boses Airport by 2000. So ginagawa na improve. And then by 2003, na-build nila ang first nilang engine na ME. So dugay na din kayo makina. 2003 pa rin eh. So murag first year high school yun ko sa rin para pa rin. So from this design, this is the MC. So nata-diri camshaft dire. So kana bitanggal, and then nahimo ingani. Matang mga green sir. Okay? So ingani ang forma. So nata-diri hydraulic, and then nata-diri hydraulic filter o backwash. And then kanang hydraulic mo na siya ma-activate sa imong exhaust valve o sa imong fuel injector. So hydraulic na. So nasa hydraulic power supply, diri na hydraulic power supply, hydraulic cylinder unit. So diri sa ubos ani na mga hydraulic cylinder unit. Namo na siya mag-control dito. And then nata engine control system. So unsa may mga changes nila? Ang starting air nato is sa una is distributor ang ma-activate, di ba? Pero kanon gitanggal ang distributor, electronic na ang control ani. Next, we have the starting and reversing sequence katong sa camshaft nato, sa two-stroke. So gitanggal naman ang camshaft, so electronic na to siya. Ang governor function i-improve, auxiliary blower i-improve. Ang imong injection, makabuot na ka unsay gusto nimong injection, pwede sunod-sunod ang tulo ka injector, pwede na patio nimo usa o sa ba. Exhaust valve actuation, makontrol nimo electronic, electrohydraulic, and cylinder even cylinder lubrication. So sa piston and liner na lang is so control na po using this one. Okay. So ingani ang forma niya. So ang langis nga gamit is katuga pong sa main lube oil na to. Then use it hydraulically na. Pero langis na pong sa makina. So may gamit for lubrication sa bearing, piston cooling, o sa pato dito. Diba? And then mo po gamit, kaagi na siya ang oil filter, automatic filter. And then na siya yung mga pumps dira, hydraulic pumps, to generate up to 200 bar. Karong 300 na sila. So 200 pataas na bar na pressure. Ari sa atong valve block. And then pagkabot sa langis dire, so mo ay supply dira sa atong mga hydraulic control unit, HCU. So mo dito mo HCU. Ana?
Okay? So, ang function sa atong hydraulic control unit, una, yung function is na naka-embed na ang lubricator sa niya. Ato mo, lubricate sa piston and sa liner. Okay, so nana siya diri sa atong hydraulic cylinder unit. Ang atong lubricator. Ikaduha is ang fuel oil pressure booster katuloy karaan sa una sa ato is fuel pump. So ilang gimpro, ang tawag na is fuel oil pressure booster. So nana po na siya naka-embed sa imong HCU. And then, ang exhaust valve actuator, naka-embed po sa imong HCU. So, iusa na tanan. Okay? Nalang tayo nag-control nila ang valve para kalos ata mag-activate ani or kaning exhaust valve. So, na-FIVA niya. Fuel injection valve actuation. And then, so hydraulically, muna siyang ma-activate. Ang nag-control sa iya, tagsa, mag-control sa ila is the CCU. Cylinder control unit. So, may mo control ani. Kani mo control ani. So, tagsaan sila o control. So, mo ni ang hydraulic side, mo ni ang electronic side sa atong control system. And then, ang sobrang lang is, balik na po dito sa samtang. So, recirculate lang na siya. So, question. Goods pa rin no? Okay, next. So, picture lang niyo, nadali ang atong hydraulic power supply, nadali ang atong filter, and then saka dito ang langis, and then balik na po na sa samtang. So, nadali atong mga pumps, sa duha tulong na siya ka engine engine driven na pumps. Napunta din motor driven na pumps. Duha ka po. Sa duha. Na. And then, naa siya accumulator dire. So, kato ni siya kung sa ato sa una is katong air cushion. Katong absorb yun sa mga sobrang pressure, sa circulation. Sa, muna siya absorber ba? Okay. Since high pressure mo ng hydraulic, need po siya ang shock absorber. So, natin accumulator dire. Sa babaw, mo ang forma niya. So, muna sa atong cylinder lubricator, muna sa atong exhaust valve actuator, and then muna sa fuel oil booster, and then na siya control valve. Yan FIVA. Control valve na siya para aning duha. Okay, sa atong pressure booster, sa sauna, ganyan forma. Diba? Ang utok mo dali sa ilaw is ang camshaft. Sa karon sa bago is hydraulic na ang tutok mo sa iya para mag-inject dito ang pressure. Padong po din dito sa injector. So, mora gyusang tanggal na ning dako diri ang drain and then bilisan o hydraulic operated ng actuator. Ang exhaust valve ilani po natay dako kayo diri nga camshaft o cam load. So, mora mo tok mod ani sa karaan. Sa bago is hydraulic na ang utok mod niya. And then, naa siya dire accumulator para ma-absorb sa mga shock. So, shock absorber na to. Usual is, naraman ni membrane na ito nga, mura siya baga karabber. And then, nitrogen ang ibutang nila dito. So, nitrogen, kahit dili dili explosive. And then, di pa makataya. Oxygen, makataya nga, di ba? Rust. So, muna mo activate niya sa atong exhaust valve. And then, ato exhaust valve, nasa exhaust valve spindle. Para saan na exhaust valve spindle? Ha? So, kung kainumlog ka sa 4-stroke engine, ang atong mga valve na siya rotocap or valve rotator. Diba? So, ang atong exhaust valve sa manag ko, napagtay exhaust valve spindle. So, spin. So, spindle, spin. So, hinahinay siya tuyo-tuyo para dili mag-accumulate ang carbon deposit or mga impurities diri sa atong valve set. Okay, so para yang tagal-tagalon ang motor. So may pangutana ha. Okay, so mo ni ang control system na to. Okay? Natay control system nga sa engine room, natay control system nga naa sa control room, napot tayo sa bridge. Pwede mo mag-start sa makina sa bridge, di ba?
Okay. So sa engine room nata katong cylinder control units. Tagsama to kada cylinder, di ba? Para siya tanan. Dapat tayo i-control sa atong mga pumps o sa atong auxiliary blower. Ang tawag ka na is gani auxiliary control unit. So auxiliary siya. So sa mga auxiliary machineries. Okay? Pumps, blower, auxiliary blower, so na niya control. And then mo send siya signal padong sa atong engine control unit. And then padong sa LOP, local control panel or local operation panel. Ang sa dito sa remote, katong sa engine control, MOP pa to. Main ko siya, main ka is local. So nanat diri sa sunod sa engine room. Kilid ka sa makina. So kaniyang format. Kaning ECU mo ni siya katong HMI. Digital na siya. So ganahan ka mag-start sa makina diha sa local, pwede pud ka dito sa remote diri sa control room. Mag-start ka nato tay HMI dire, EICU na tawag. So ECU or EICU same ra sila. HMI na nimo. Okay? Okay, ang atong ECU tagduha na siya in case na magloko ang usa, magamit pa ang usa. Pero kanang duha always na running. Okay? Mopod sa atong is EICU. Kung maguba ako sa nag kay spare. So, pero running na ba? Ato kung may atong MOP po tagduha ko na siya. Kung magloko ako sa napakay usa nga pwede gamiton reserva. And then sa bridge. And then ang mga processes, ang may mga input gikan sa sensor, to sa ECU, isend dito sa ECU, and then ECU na po yung control sa imong cylinder. And then dire mo-control sa imong pumps. So, para mag-input-output na siya sa mga signals. And then, moniporma sa taco system nila. So, that's it for the introduction. So, katutag sa tagsa na tayo mga topic ko like fuel system, topic sa fuel system, topic sa Production lang yan. production na siya. So, what yung pinaka murag introduction lang sa mga changes nila. Regulation pa man lang. Katutag sa tagsa ang karon. Okay, what is HPS? Hydraulic Power Supply. HCU. Hydraulic Control Unit. Okay. Functions of the HCU daw. So, katong fuel sa fuel booster, sa exhaust valve actuator, o sa cylinder. Hydraulic. Oil. Lubrication sa piston nung sa cylinder. Lubricator. Basta ka itong hydraulic function niya. Okay? ECU and EICU. So ECU is an engine control unit. And EICU is engine interface control unit. LOP. Local. Ano mean? Operating panel. Kiba. Sa dito sa sample nila is FIVA na to. So fuel injector. Pero direct, duha na to kay kani is exhaust valve actuator, electronic exhaust valve actuator. Namang iuban nga mga kwan sa online nga na i-separate niya ang FIVA. Pero dire sa ilang PowerPoint is usa ra ang function sa FIVA both na sa fuel o sa exhaust valve. Utanan ko na ko diha. 6. In the main engines, the camshaft activating the fuel pump was replaced with ang camshaft gilisan of Hydraulic. exhaust valve is operated hydraulically by the main lube oil. It has a protection. Unsa may protection sa atong actuator? Katong may nitrogen. Pressure shock. Regulator. Okay. CCU, ano yung CCU? Cylinder Control Unit. Auxiliary Control Unit. Auxiliary Control Unit. Now, concept na kita. Ano na sa concept nila? Last na rin? Kaya mawala ko lang sa'yo? Okay, concept. So, muna yung mga ito-discuss rin na tayo
Sa control system na to, natay multi-purpose controller, MPC, control network pin, ama, Diba? o clock. Okay na pala rin. Tapos system, performance and pneumatic modular. Muna isulti din nga, kailangan concept. So, engine control system. Punong bag na nga eh. Okay, natay control sa bridge, o Madulas si natay Adina. control sa engine. Engine room. Okay. So, ano naman eh? So, this is the MPC and control network. So, MPC is muna ang atong pinaka-software nila na mo'y nag-control sa tanan. Gikan dito si CCU, gikan sa ECU, gikan sa mga sensors. So, muna yung pinaka-utok niya. Muna yung pinaka-software niya. Ang MPC. So, ang advantage, ang nakakuha niya is no redundant control network. Ito na redundant. May backup siya. Okay, backup. So, ang atong MPC is na siya backup sa main, sa MOP. Duha man ito MOP, so na siya backup niya. And then, na siya backup application. And then, kung mag-replace ka new controller, automatic na po siya mag-configure iyan. Kaya may tabo man gud sa unang panahon, labi na sa akong time, katong naguba ang among PLC sa among boiler, so di na may kagamit sa automatic, manual yung mag-start. And then kung ilabot kung Miss PLC, wa man may program nga ma-change na mong program niya. And usa pa, di man may IT, na kaya na mo change yung program. So disadvantage siya, magbuhat pag yun sa technician para makabot sila, mag-reprogram sila dito sa naguba ka PLC, o release nila, and then mag-reprogram pa. Ang kani, ang nakainod ani is, automatic na siya, kung mag-replace, automatic na siya mag-configure niya. Mura na kag nagkuha og app sa Android, sa Play Store, install din siya. So, anyway, sa karaan, di na siya pwede. Basta magubang PLC, wala kayo magbuhat. Manual, di ka mag-operate. So, nindot din siya. So, yung ano yung murag forma dito. Okay, ang advantage ano for protection lang sa ating PC ha. Una is na siya redundancy. And then kung mag-ilis ka, automatic mo siya mo-configure. So protection lang na, hindi man tayo swito kayo sa gani, di ba? Abot na sa iyo, swito, basta ako dito. And then natin power supply. And then in case of blackout na, kung tayo backup power na siya UPS. Lisod na, kung mo blackout, and then blackout ko na yung PC, basin mag-sikasan na pa daw yung barko. Diba? Sulit-sulit na yung makina. So, at least na siya ay backup power. So, pwede rin. Na siya ay from taco sensor, na siya ng input. So, buha siya data sa tachometer ni mo, buha siya data sa mga 120, mga PT100, di ba? 30 milliamps, voltage, so buha siya mga information. And then, depende siya makuha ang information, yan i-process, malubo na po siya ito, uy, apulihin itong buwan, uy, kuhan na, start na lang kina, uy, usama yung suwato na na. Okay, so input output. So, pero di man ang focus niya, kaya di man tayo ilabot dire. Ano man, ang purma ng MPC is ngani, agay. Okay. Pass. Kana ganing ilig, uy, naguba. Okay, atong tanaw ng control box. Kung tanaw sa control box, sarap din na. Walang dala. Okay, kita, kung may maguba niya, kaya mabuhat. Wala Sir. Kita na siya. So, muna sa barko, ang mabuhat agad is ilisan mo buo. And then install mo, automatic siya mag-configure niya. Bawal mo nito ay hindi Di ba? Hindi man dapat change yan yung mga... Kaya na yung aircon. Kung saan may pinaka-best na tumabuhat, kung naingali ang problem. Inis o? Fuse. So, dagan na fuse. Mura na yung ilisan, pero mailisan na din mo sana, huwag ka mo nila na, wala na. Next. Replace. Diba? Or basin, akin ba, basin, next, ang pamugigani, patriling mo sa din siguro mo daan, sa iyong company, para kaya ninyo mag-promotion anak. So usual sa among isa na ang problema, replacement. So, ingana po ba? So, nakalindot ang multi-purpose controller is naka-IP66 na siya. So, di siya kuhaan o mga abog, di po siya sa sirita ng tubig, di na siya mamusa. Pwede yun, di yun. Marami ulit mo sa iyo.
Quality test go. Iwan ko lang kasi nagmamay. Kaya natin. Kaya natin. Ayun gani, masignal siya sa sugar. Ha? Diretso ka lang tayo. Okay, sa babaw na dito ang atong fuel pump. Di ba katawag na ito? Hydraulic control unit. Sa upo sa sa engine room na siya. Unang need yun siya IP66. Kaya within the engine room naman siya, naramang sa skillet sa makina. Makina nito rin, nasa skillet na kakabit. Okay? So, nadire yung spare parts. Oh, wala spare part na. So, naraming sa solid engine room. So, kung mabasa, dapat magkikado ito siya. Sabitin. Ang EICU, mo yung EICU na siya ay pwede tamang ka-operate manually sa touchscreen. So, man-handle or HMI, human machine interface. Remote control, na siya diha. Alarm system, remote control. Kaya bisag na dito ang makina, maka-start tag using this one. Alarm system, makita na nimo ang safety system na napo diha. Sa imong EICU. EICU, basta pa, marong na kamatay. EICU na. So, duha na kabuhok para kung maguba ko sa naka-spare. So, mo ni ang kurma niya sa imong EICU. Okay, pindot lang ka na rin. Okay, process information. Baga ni ATM. And then, sabi na Signal. speed modifier. Mag-adjust ka dito sa imong speed. So, slow down speed, shut down speed, PTO. Mag-adjust ka. Speed ramp. Kung sa kapaspasan ng pag-increase sa speed. So, dito nakapunta, ang speed ramp niya is other load program. So, from 80 to 100 in 90 minutes. So, di po pwede 5 minutes lang, 100% na dahil na. Di po pwede. So, nga na di ka dugaya, 90 minutes. So, pwede na mo i-adjust. Ganahan ka, 100 minutes. O ganahan ka, sayo-sayo kay yung bukod na mo atong kuhan, ng lubutay. Pwede i-adjust. Nato din yung barred speed range. Okay. Okay? Ay. Na-vibe. Barred speed range. Uy, dyan. So, what ay mo